binabati ang aming mahal na Chairman Professor Norby Suarez. Klarong-klaro ang very clear ang pagbubudol at pang-traidor ng administrasyon na ito. Kaya, alis dyan! Sa kanya-kanyang sektor ang mga sentimento. Lahat-lahat na dahil very clear ang paglapastangan at binababoy na ang ating bayan. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Opo! Mahal namin ang Pilipinas! Handa na ba tayo mamatay para sa bayan natin? Yes! So, nandito tayo ngayon para ilabas natin lahat ng hinaing ang pagbababoy sa ating mamamayan. Nawala na yung freedom of expression, nawala na yung lahat. Nandito na corruption, etc. Sa Davao City, nandoon na rin deployment ng PNP, relief ng mga PNP, etc. Mamaya tatalakayan natin. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun, maraming salamat kay Asis mo namin pinanggit mo niya kanina at sa prayer ni Ginoong Oliver. Tatlo po ang layunin kung bakit nandito tayo ngayon. Number one, ipanawagan ang pananagutan at ang pagiging hayag sa pamumuno ng presidente ng bansa bilang pinuno ng pamahalaan. Klaro. Number two, na layunin kung bakit nandito tayo, ihayag ang saloobin ng mamamayan na hindi bangayan sa politika ang dapat unahin, kundi ang paglutas sa problema ng kahirapan, kabuhayan, trabaho at mga kabutihan ng ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. Bigas, pagkain, serbisyo medikal, pag-aaral, bahay, trabaho, at pati na po ang agrikultura. Lahat ng ito ay dapat unahin ng Pangulo ng Bansa at hindi makikita ang solusyon dyan sa pagliwaliw sa Germany, sa Czechoslovakia o sa bahagi ng daigdig. Ang solusyon ay ang pagbaba sa hanay ng totoong mamamayang Pilipino, manggagawa, magubukid, magsasaka, mga maralitang lungsod at ordinaryong mamamayan, at hindi ayuda ang pangunahing solusyon dyan. Kaya nandito tayo. Ang solusyon, mabuting patinong pamamahala, hindi ang bangayang politika at ang maruming laro ng paggurgur sa mga leader sa politika na hindi nila personada at nagpo-question sa kanilang patakaran. Pangatlo, na layunin na nandito tayo ay kapag hindi po nila nirespeto ang karapatan ng mamamayan na magtipon-tipon, mapayapang magpahayag at ipetisyon ng gobyerno na dapat ito ang mga tamang gawin. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay hindi pumapayag na maulit ang ala-diktador na pagbubusal. Pinigilan ang pagkilos na mapayapa sa Bulacan. Pinigilan at halos nilagyan ng bulldozer at traktora ang Plaza Freedom Park sa Dumaguete at inulit-ulit ang paglalagay ng mga dump truck for sale and for viewing daw at mahigit 3,000 pulis sa gitna ng Freedom Park sa Tacloban. Hindi pa na kontento ay kanilang ipinalangin na maglandfall ang bagyo para lang hindi matuloy ang pagtitipon. Hindi na kontento sa dump truck, pati bagyo ay kanilang pinatawag at pinagbigyan sila ng Panginoon. Ganon po ang kinakaharap natin. Hindi tayo papayag na maulit yung madilim na kasaysayan ng bansa, kaya nandito tayo. Ang pang-apat, hindi tayo papayag ang mga Pilipino hindi duwag, pero hindi tayo handang mamatay sa isang digmaang hindi natin dapat pasukin. Ulitin natin, hindi tayo mga duwag, pero hindi tayo dapat mamatay sa isang digmaan hindi dapat pasukin ng bansa, isang digmaan na hindi para sa interes ng Pilipinas, isang digmaan ng kabaliwan, isang digmaan na sinusulsulan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa, sapagkat pwede namang pag-usapan ang problema sa South China Sea. Hindi dapat digmaan ang ating landas.
Kaya tayo nandito sa Marcos Alice dyan na pagpipigil. Kinikilala natin ang matino na pamumuno ni Rodrigo Duterte. He may not be perfect as a president, but he was the president na siyang nagbigay ng puso at pagmamahal sa mamamayang Pilipino, anuman ang kanyang pagkukulang sa kanyang sarili. Yun ang hinahanap ng mamamayan. Decisivo, matino, at hindi ginagatungan at nirerendahan ng inuman na uri ng Pangulo, kundi Pangulo ng bawat mamamayang Pilipino na kanilang nirerespeto. Tama? Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagtitipon na ito. Ang iisang agenda na nakikita natin ngayon kung bakit nagkaroon ng kaguluhang pampolitika sapagkat ayaw na nilang bumaba sa kapangyarihan. Kaya maagang inatake si Sara Duterte. Maagang winasak ang mga Duterte because the only real political threat to the continuation and perpetuation of power of the Marcoses ay ang mga Duterte. Yun ang dahilan kung bakit maagang nagkaroon ng special operations attack laban kay Sara Duterte. At ang daming nadamay. Unang nadamay, SMNI. Pangalawang nadamay, Pastor Kibuloy. At ngayon, Rodrigo Duterte. At ngayon, Baste Duterte. Mayor Mike Rama, Governor Hubahid, Governor Mamba. Sino pang isusunod na kakakain? Nabudol, Trinidor, pati ang aming mahal na chairman, Professor Normie Suarez. Despite sa support na ginawa ng Moro National Liberation Front sa statement niya, the son of the father cannot be inherited by the son. Yun ang isa sa nakapanalo kay Budol-Budol. At ngayon, may kaso na naging guilty na naman si Chairman Normie Suarez on the ground. Klarong-klaro at very clear ang pambubudol at pang-traidor ng administrasyon na ito. Kaya, alis dyan! Halinaw po na ang pagsilid ng mga pangunahing bilihin, ang pag-gaustos ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino ay nakaangkla sa marumi na laro ng politika na ito. When the political dynamics become very obvious na ginagamit sa personal na kagustuhan na manatili sa poder, ang pang-ekonomiyang kalagayan ay dadaustos. Kaya kahit 50 beses mag-ikot sa buong mundo at talunin ni Marcos si Magellan, si Pegapieta sa pag-circumnavigate sa buong daigdig, hindi unad ang bansa sapagkat unstable ang politikang kalagayan at daustos at very fragile. Marupok na marupok ang pundasyon ng ekonomiya ng bansang ito.